Sa isang liblib na baryo namumuhay ang isang binatang magsasaka na si Elias. Isa siyang ulilang lumaki sa piling ng kanyang lola Sabel, isang matandang babae na kilala sa baryo hindi lang sa kanyang kabutihan kundi pati na rin sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at lumang paniniwala. Sa kabila ng kahirapan, masipag at mabuting loob si Elias. Halos wala siyang panahon para sa sarili sapagkat ang kanyang araw-araw ay ginugugol sa pagtatanim ng palay, mais at gulay sa maliit nilang lupain. Matapos ang anihan, ibinabahagi pa niya ang kaunting ani sa matatanda at mga batang may sakit sa baryo. Hindi siya marunong tumanggi sa mga humihingi ng tulong, lalo na kung ito'y nangangailangan ng pagkain o gamot. Isang hapon, habang pauwi si Elias mula sa sakahan, nadaanan niya ang isang bahagi ng gubat na hindi niya karaniwang tinatahak. Doon siya nagpasiyang mamitas ng mga halamang maaaring gamitin ni Lola Sabel bilang gamot. Habang naglalakad sa ilalim ng makakapal na punong kahoy, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa ilalim ng isang lumang puno ng balete. Lumapit siya at sa kanyang pagtataka nakita niya ang isang maliit ngunit napakaganda at tila antigong rebulto ng isang santo. Ang mukha nito'y maamo at ang mga mata ay tila nakatitig sa kanya ng may hiwaga. Ang balat ng rebulto ay tila ginto ngunit malamig sa palad. May nakaukit sa paanan nito na salitang pag-ibig, pananampalataya at pagpapagaling. Napaisip si Elias. Hindi siya relihiyoso, ngunit pinalaki siyang may galang sa pananampalataya. Kinuha niya ang rebulto at agad itong ibinalot sa kanyang balabal. Pagka-uwi sa bahay, ipinakita niya ito kay Lola Sabel. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Anak, hindi ito basta-bastang rebulto. May kakaibang aura ang bagay na ito. Nararamdaman ko. Parang ito'y may diwa ng makapangyarihang espiritu. Nagdesisyon si Elias na ilagay ito sa altar ng kanilang bahay. Simula nang dumating ang rebulto, tila may kakaibang katahimikan at kagaanan sa kanilang paligid. Ang dating madalas na pagkakasakit ni Lola Sabel ay gumaan. Ang mga hayop nila sa sakahan ay naging mas malusog at ang ani ni Elias ay naging masagana kaysa dati. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng lahat. Sa kabilang baryo, isang mayamang mambabarang na si Don Arman ang nakatunog sa mahiwagang rebulto. Kilala si Don Arman sa kanyang kasakiman, inggit at kakayahang mangkulam at magpasakit ng katawan at isipan ng sinumang kanyang gustong parusahan. Lihim niyang pinagmamasdan ng pag-unlad ng lupang sakahan ni Elias at ang kagalingan ng mga taong nilalapitan nito. Hindi ako papayag, bulong ni Don Arman habang pinakakain ng dugo ng itim na manok ang kanyang alagang engkanto. Hindi maaaring may higit pa sa akin sa pagpapagaling. Ako ang dapat tinitingala. Ako ang dapat kinatatakutan. Sa kabila ng banta, hindi pa batid ni Elias ang darating na panganib. Sapagkat sa susunod na mga araw, may mga kakaibang pangyayari nang magsisimula. Unti-unting magkakaroon ng karamdaman ang ilang bata sa baryo. Ang mga hayop ay bigla na lang namamatay. At si Elias ay makararamdam ng mga di maipaliwanag na panaginip. Mga panaginip na puno ng dilim, bulong at mata ng isang nilalang na hindi niya makita. Ngunit damang-dama niya ang kasamaan. Sa gitna ng lahat ng ito, tila ang rebulto lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas at liwanag. Ngunit sapat ba ito upang labanan ang darating na masamang kapalaran? Makalipas ang ilang araw, mula nang mapulot ni Elias ang mahiwagang santo, nagsimulang bumigat ang hangin sa baryo. Ang mga kaluskos sa gabi ay tila mas malalalim at ang mga huni ng ibon sa umaga ay naging tahimik, waring may kinatatakutan. Kahit ang matatanda sa baryo ay napansin ang pagbabago. Sa silong ng bundok kung saan naroon ang bahay ni Elias, isang batang lalaki na si Andres ang biglang nagkasakit
Isa siya sa mga tinutulungan ni Elias tuwing anihan. Malusog at masigla noon, ngunit ngayon ay nilalagnat ng matindi, nanginginig, at tila may mga pilat na sumisibol sa kanyang likod na parang kagat ng hayop. Pinatawag ang albularyang si Lola Sabel upang suriin ito. "Hindi ito karaniwang sakit, Elias," wika ni Lola Sabel habang inilalagay ang dinikdik na dahon ng sambong sa noo ng bata. "Parang may masamang espiritu na dumapo sa bata. Hindi ko ito magagamot sa halamang gamot lamang." Nag-alay ng dasal si Elias sa harap ng mahiwagang rebulto. Kinabukasan, tumila ang lagnat ni Andres. Nawalang parang bula ang mga pilat sa katawan nito. Lahat ay namangha, maliban sa isang lihim na galit na galit. Sa kabilang dako, si Don Arman ay lalo lamang nagngingit-ngit. Ano ang kapangyarihang iyon? Bulalas niya habang pinagmamasdan sa kanyang mahiwagang palanggana ang anyo ni Elias na nagdarasal sa rebulto. "Hindi ko papayagan. Ako ang tanging manggagamot sa mga baryo sa paligid. Ako ang tagapagdala ng lunas at sumpa." Agad siyang kumonsulta sa kanyang engkantadong tagapayo, isang malaaninong nilalang na nakatago sa loob ng kanyang malaking balon. Ang boses nito ay kalawangin at malamig. Ang hawak ng binatang iyon ay isang banal na tagapagpagaling mula sa lumang panahon. Isa siyang santo ng sinaunang pananampalataya. Matagal nang nawala at tanging napapakita sa mga pusong busilak. Sabi ng engkanto, "Kung nais mo siyang pabagsakin, sirain mo ang pananampalataya niya. Lagyan mo ng takot ang kanyang puso. Gamitin mo ang sumpang ulap. Kinagabihan, muling dumilim ang kalangitan kahit hindi panahon ng tag-ulan. Dumagundong ang kulog at ang mga ulap ay bumuo ng tila mukha ng isang halimaw. Uminit ang simoy ng hangin at ilang alagang hayop sa baryo ang nagsipagtagilid at namatay. Isa sa mga alagang kambing ni Elias ang natagpuang patay sa harap ng kanilang bahay at sa noon nito'y may ukit na simbolong hindi kilala, tila isang mata na may pakpak. "May nagpapadala ng sumpa, Elias," sambit ni Lola Sabel. "Malinaw ito. Hindi ito gawa ng karaniwang engkanto lamang. Ito'y mula sa mambabarang." Hindi natakot si Elias, bagkus kinuha niya ang rebulto at muling nanalangin. Sa kanyang panalangin, naramdaman niya ang init sa kanyang palad. Tumindig ang kanyang mga balahibo. Sa kanyang paningin ay tila may liwanag na nagmumula sa mata ng rebulto at may tinig na nagbulong. "Ang pananampalataya mo ang iyong sandata. Huwag kang bibitaw." Kinabukasan, nagdesisyon si Elias na harapin ang sumpa. Pinuntahan niya ang mga kapitbahay na may sakit at pinagdasalan sila isa-isa. May ilan na agad gumaling, ngunit ang iba ay tila tinatanggihan ng liwanag. At sa tuwing siya'y lalapit sa mga taong may sumpa, lumalakas ang sakit sa kanyang dibdib. Tila may lumalaban sa kanyang loob. Lingid sa kanyang kaalaman, may taga-subaybay sa kanyang bawat hakbang. Isang matandang babae na alalay ni Don Arman na tinatawag ng mga tao bilang Aling Narsing. Siya ay may kapangyarihang maganyong tao, ngunit ang tunay na anyo'y isang mabangis na halimaw na engkanto. Sinundan niya si Elias upang malaman ang kahinaan nito. "Mabait ang binata, ngunit marupok sa damdamin," bulong ni Aling Narsing habang naglalakad sa lilim ng kagubatan. "Kapag nawalan siya ng tiwala sa sarili, doon siya mawawasak." At sa susunod na araw, may isa na namang bata ang nahawa ng sumpang karamdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit anong dasal ni Elias, hindi gumaling ang bata. Sa halip, namatay ito. At ang buong baryo ay naligalig. "Baka hindi mo na kayang lunasan ang lahat, Elias," sabi ng isang kapitbahay. "Baka hindi sapat ang rebultong iyan. Baka masama pa nga iyan." Ang mga mata ni Elias ay nalagyan ng pag-aalinlangan at sa kanyang puso, unti-unting sumisibol ang tanong. "Hanggang saan ang kaya ng pananampalataya ko?"
Tahimik ang buong baryo matapos ang paglilibing ng batang hindi naisalba ni Elias. Ang dating tiwala ng mga tao sa kanyang kakayahang magpagaling ay tila nabahiran ng takot at alinlangan. Ang mga mata na dati puno ng paghanga, ngayon may halong pag-aalinlangan at tanong. Bakit hindi mo siya nailigtas, Elias? Tanong ng isang inang sugatan ang puso sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi ba't may himala ang iyong rebulto? Napayuko lamang si Elias. Sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang hapdi ng pagkatalo. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili, bakit? Bakit hindi gumana ang dasal ko? Gabi na nang kausapin siya ni Lola Sabel sa ilalim ng liwanag ng gasera. Elias, mahina ngunit matatag ang tinig ng matanda. Hindi lahat ng laban ay nababago ng panalangin lamang. Ang rebultong iyan ay biyaya, ngunit ang pananampalataya mo ang nagpapagana sa kapangyarihan nito. Nanghina ka, nag-alinlangan ka sa sarili, at sa oras ng iyong panghihina, doon pumapasok ang kadiliman. Ibig mo bang sabihin, kasalanan ko? Halos pabulong ang tanong ni Elias. Hindi. Ibig kong sabihin, tao ka. At bilang tao, kailangan mong maintindihan ang pinagmulan ng labanang ito. Sagot ni Lola Sabel habang iniabot ang isang lumang aklat mula sa kanyang baul. Binuksan ni Elias ang aklat. Nakasulat ito sa lumang alpabetong baybayin. Dahan-dahan, binasa ni Lola Sabel ang nilalaman. Noong unang panahon, may 3 banal na alagad na inatasan upang pagalingin ang lupa mula sa kasamaan. Bawat isa sa kanila ay may taglay na kapangyarihan ng langit, liwanag ng puso, liwanag ng espiritu at liwanag ng katawan. Isa sa mga alagad na iyon ang nagkatawang rebultong hawak mo ngayon. Subalit, sa paglipas ng panahon, sinira ng kasakiman at inggit ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Napapitlag si Elias. Ibig mong sabihin, isa itong alagad ng liwanag mula sa sinaunang panahon? Oo, sagot ni Lola. Ngunit ang bawat liwanag ay sinusubok at ngayon ikaw ang tagapagdala nito. Ngunit alalahanin mo, Elias, habang lumalakas ka, lalong lalakas din ang iyong kalaban. Hindi si Don Arman lang ang iyong kaaway. May mas malalim pa. Kinabukasan, isang panibagong pagsubok ang dumating. 3 matatanda mula sa kabilang baryo ang biglang nawalan ng ulirat at hindi na makagulapay sa kanilang higaan. Ang mga mata nila'y puti at ang hiningay mabigat na parang sinasakal ng di nakikitang kamay. Pinatawag si Elias upang subukang pagalingin sila. Bit-bit ang rebulto, nilakbay ni Elias ang paakyat na baryo. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga ibong namamatay sa daan, ang mga punong parang tinamaan ng kidlat. Sa kanyang puso, may bumibigat na pakiramdam. Pagkarating sa baryo, sinalubong siya ng tahimik na mga tao. Pinapasok siya sa kubol kung saan naroon ang mga may sakit. Paglapit niya sa kanila, biglang lumamig ang hangin. Pumasok sa isipan niya ang isang panaginip na tila nabuhay. Isang imahe ng isang matandang babae na may pakpak ng paniki at mata ng ahas. Nakatingin sa kanya at sa paligid nito'y mga kaluluwang umiiyak. Elias, bulong ng isa sa mga may sakit. Tulungan mo kami bago kami kunin. Bigla, ang rebulto ay umiinit sa kanyang palad. Nagliwanag ito at ang katawan ng 3 matatanda ay nagsimulang manginig. Ngunit sa gitna ng liwanag, lumitaw si Aling Narsing mula sa anino ng isa sa mga sulok ng silid. Hindi mo kami kayang talunin, binata. Bulalas ni Aling Narsing sa boses na tila maraming boses sa loob nito. Ang sumpang ito ay hindi na maagapan ng simpleng dasal. Kailangan mo ng higit pa. Hindi ako magpapatalo, sigaw ni Elias. Buhay ng tao ang nakataya. Itinaas niya ang rebulto at mula rito'y nagliyab ang liwanag na puti at ginto.
Pumunit ito sa anino ni Aling Narsing at tuluyan itong napaatras, tila nasasaktan. Sa isang iglap, naglaho ito sa hangin. Ang tatlong matatanda ay unti-unting bumalik sa ulirat. Ang mga mata nila ay bumalik sa normal. Ang mga tao sa baryo ay napaluha sa pag-asa. Ngunit alam ni Elias, ito pa lang ang simula. Nagpakita na ang tunay na mukha ng kadiliman. At kung gusto niyang ipagtanggol ang baryo at ang rebultong tagapaggabay, kailangan niyang malaman ang buo pang kwento ng nakaraan at hanapin ang dalawang nawawalang liwanag. Makalipas ang ilang araw mula nang talunin ni Elias si Aling Narsing sa tulong ng mahiwagang rebulto, bumalik ang kaunting katahimikan sa baryo. Ngunit sa puso ng binata, alam niyang ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Ang labanan ay hindi pa tapos, lalo lamang itong lumalalim. Sa tuwing magdarasal si Elias sa harap ng rebulto tuwing gabi, may nararamdaman siyang kakaibang tibok sa kanyang dibdib. At sa bawat dasal ay may bagong larawan na sumisiksik sa kanyang isipan. Dalawang aninong nilalang na may anyong santo rin, katulad ng rebultong kanyang taglay. Ngunit ang mga ito ay tila nasa dilim, nakatali o nawala pa sa daigdig ng tao. Muling kinausap ni Elias si Lola Sabel. "Lola," wika niya habang pinapahid ang langis sa sugat ng isang bata sa sakahan. "Noong sinabi mong may 3 alagad ng liwanag, saan napunta ang 2? Tumigil si Lola Sabel sa kanyang ginagawa at dahan-dahang huminga ng malalim. "Hindi ko alam ang buong kasaysayan, Elias, ngunit ayon sa matandang aklat, ang 3 banal na alagad ay pinaghiwa-hiwalay upang itago sila mula sa mga puwersa ng kadiliman. Isa sa kanila ang rebultong napulot mo, ang alagad ng puso. Ang 2 pa ay ang alagad ng espiritu at ang alagad ng katawan. Kapag nagsama-sama silang muli, darating ang liwanag ng pagpapanumbalik, isang kapangyarihang kayang linisin ang lupain mula sa anino ng kasamaan." "Paano ko sila matatagpuan?" tanong ni Elias. "May isang babaylang naninirahan sa gitna ng gubat sa silangang bahagi ng kabundukan. Ayon sa alamat, siya ang huling tagapag-ingat ng kodigo ng liwanag. Doon mo marahil mahahanap ang susunod na bakas." Nagpasya si Elias na maglakbay kinabukasan upang hanapin ang babaylang ito. Habang naghahanda ng mga halamang gamot at pagkain para sa paglalakbay, dumating ang isang batang may sugat sa ulo. Ayon sa ina nito, bumagsak ito mula sa puno habang kinukuha ang pugad ng ibon. Paglapit ni Elias, biglang lumiwanag ang rebulto sa kanyang baywang at ang sugat ng bata ay biglang nagsara. Napanganga ang mga tao sa paligid. "Isang himala!" sigaw nila. "Talagang pinagpala ka, Elias." Ngunit hindi ito ikinatuwa ng lahat. Sa bahay ni Don Arman, binalita ni Aling Narsing ang bagong tagpo. Halos mabali ang baston ng mambabarang sa galit. "Hindi sapat ang mga sumpa, Anya. Kung kailangan kong tawagin ang engkantong itim sa ilalim ng lupa, gagawin ko." Agad niyang pinuntahan ng isang lihim na yunggib sa paanan ng bundok, kung saan naroroon ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Nagsimula siyang mag-alay ng mga hayop at tumawag sa kanyang pinaghaharian, isang dambuhalang engkantong nilalang na tinatawag na Salangsang, tagapagdala ng sakit at kalituhan. "Pagpalain mo ako ng kamandag, Salangsang," bulong ni Don Arman, "at sa pamamagitan nito, lilipulin ko ang lakas ng rebultong hawak ng binatang iyon." Samantala, nagsimula na ang paglalakbay ni Elias. Tinahak niya ang masukal na kagubatan, suot ang isang bayong na may pagkain, halamang gamot, at ang rebultong nakabalot sa puting tela. Sa kalagitnaan ng kanyang landas, nasalubong niya ang isang matandang lalaking nakasuot ng balabal na kulay abo. "Batang magsasaka," wika ng matanda. "Hanap mo ang kodigo ng liwanag, hindi ba?" Nagulat si Elias. "Paano niyo po nalaman? Ang landas mo ay matagal nang hinulaan.
At ang rebulto mong dala, matagal nang pinaghahanap ng dilim. Sundan mo ako. Ako ang anak ng babaylang tagapag-ingat. Ako ang magdadala sa iyo sa kanya." Sinundan ni Elias ang matanda. Ilang oras silang naglakad hanggang marating nila ang isang lihim na bahagi ng gubat kung saan nakatayo ang isang kubong na papaligiran ng mga palayok na may usok. Sa loob nito ay isang matandang babae na may puting buhok, matay maputi ngunit tila nakakakita ng higit pa sa ordinaryong tao. "Ako si Apo Dalisay," wika ng matandang babaylan. "Alam ko na ang hinahanap mo. Ngunit bago ko ibigay sa iyo ang kaalaman tungkol sa alagad ng espiritu, kailangan mong patunayan na handa kang harapin ang sarili mong takot." Sa utos ni Apo Dalisay, pinatulog si Elias gamit ang insenso. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina. May mga sugat sa katawan, umiiyak at humihingi ng tulong. Sa kanyang panaginip, muli niyang naranasan ang pagkamatay ng kanyang ama at ang paninisi ng mga tao sa kanya noong bata pa siya. Ramdam niyang hinahatak siya ng anino ng kanyang sariling pagdududa. Ngunit sa gitna ng lahat, muling lumiwanag ang rebulto. Sa loob ng panaginip, lumitaw ang isang nilalang na may anyong pari. May dalang aklat na may gintong pahina. "Elias," wika nito, "ang iyong puso ay matatag. Ang iyong pananampalataya ay sinusubok hindi upang sirain ka, kundi upang patibayin ang iyong pagkatao." Nagising si Elias at nakita niyang hawak na ni Apo Dalisay ang isang lumang mapa. May marka sa isang bundok na tinatawag na Bundok Binulawan, kung saan sinasabing nakalibing ang alagad ng espiritu. "Doon ka pupunta," sabi ni Apo Dalisay. "Ngunit mag-ingat. Hindi ka na lamang binabantayan. Pinaghahandaan ka na." Maalinsangan ang umagang iyon nang magsimulang akyatin ni Elias ang Bundok Binulawan, isang lugar na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Ayon sa mga matatanda, sinumang pumunta roon ay nagbabalik na baliw o hindi na bumabalik kailanman. Ngunit bitbit ang rebulto at ang kanyang pananalig, nagpakatatag si Elias. Wala siyang ibang layunin kundi hanapin ang alagad ng espiritu, ang ikalawang nawawalang tagapagdala ng liwanag. Sa kanyang pagtahak sa paakyat na daan, unti-unting nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga punong malalago ay nagmistulang baluktot at tila nakatingin sa kanya. Ang mga ibong dati masayahin, ngayoy tila umiiwas. Nagsimulang lumamig ang hangin at ang lupa ay unti-unting naging batong dilaw na parang may bakas ng gintong pulbos sa bawat yapak. "Bundok Binulawan nga ito," bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna ng unos, isang nilalang na may katawang tao ngunit mukhang ahas ang lumitaw mula sa likod ng punong may mga lumot. "Hindi ka nararapat sa bundok na ito, anito. Ito'y lupa ng espiritu at ang pusong makasalanan ay hindi makapapasok." Tumayo si Elias at tinutok ang rebulto sa nilalang. Nagliwanag ito at agad na umatras ang nilalang, napasigaw sa sakit. Liwanag mula sa nakalimutang paniniwala. Naglaho ang nilalang sa isang ulap ng usok, ngunit naiwan nito ang marka sa lupa, isang simbolo na tila ukit ng sinaunang baybayin na nangangahulugang pagsubok. Nang makarating siya sa tuktok ng bundok, nakita niya ang isang kuweba na may pintuang yari sa batong puti. Sa gitna ng pinto ay may ukit na tanong, "Sino ka kung wala ang iyong paniniwala?" Napaisip si Elias. Tiningnan niya ang rebulto sa kanyang mga palad. "Isa lamang akong binatang magsasaka, ngunit sa paniniwala ko, kaya kong maging tagapagtanggol ng buhay at kabutihan. Sa pananampalataya, may lakas akong hindi ko taglay mag-isa." Biglang bumukas ang pinto ng kuweba. Pumasok siya at isang liwanag ang bumalot sa buong paligid. Parang wala na siya sa bundok. Nasa isang malawak na kalawakan na walang hangganan.
Sa gitna nito ay may lumulutang na nilalang, mistulang espiritu ng isang pari. May kasuotan na puti at may mata na tila nakakakita sa puso ng lahat. Ikaw ang napili, wika ng nilalang. Ako ang alagad ng espiritu, tagapagdala ng katotohanan at pananampalataya. Matagal akong natulog habang winawasak ng dilim ang lupain. Ngunit tinawag mo ako at narinig ko ang panalangin mo. Lumapit ito kay Elias at ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib ng binata. Sa isang kisap mata, pumasok ang liwanag sa katawan ni Elias. Ang rebulto sa kanyang kamay ay kumislap at may ikalawang anyo itong ipinakita. Ang espiritual na anino ng ikalawang alagad na ngayon ay nasa kanya na rin. Dadalhin mo ako, wika ng alagad ng espiritu, sa anyo ng dasal at salita. Sa bawat pagkakataon nagigibain ng kasinungalingan at takot ang mga tao, magiging ilaw ka ng kanilang paniniwala. Sa pagbabalik ni Elias sa kuweba, tila bumalik ang bundok sa katahimikan. Nawala na ang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kanyang pagbaba, may masama siyang pakiramdam. Pagkarating niya sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng isang sakiting matanda. Humihingi ng tulong, nanginginig. May bukol sa ulo na tila may buhay. Hindi pa man siya nakakalapit, bigla itong napasigaw at nangisay. Mula sa bukol ay lumabas ang isang aninong itim na may pakpak. Isang utusan ni Don Arman at Aling Narsing. Napakabagal mong gumalaw, Elias, bulalas ng anino. Habang hinahanap mo ang liwanag, pinapalayok na namin ang sakit sa buong bayan. Hindi mo sila maaabot lahat. Napasigaw si Elias. Hindi ko kailangang abutin sila mag-isa. May kapangyarihan ang pananalig ng maraming tao at hindi ako natatakot sa inyo. Muling kumislap ang dalawang alagad ng liwanag, ang rebulto ng puso at ang bagong espiritual na anyo ng espiritu. Naitaboy ang anino at naligtas ang matanda, ngunit iniwan nito ang babala. Hindi mo na maaabot ang susunod. Si Don Arman ay nag-aalay na ng dugo. Malapit na ang pagkubkob ng dilim. Pagbalik ni Elias sa kanilang baryo mula sa bundok Binulawan, agad siyang sinalubong ng matinding kaba sa dibdib. Hindi dahil sa pagod mula sa paglalakbay, kundi sa kakaibang itsura ng kalangitan. Tila may makapal na itim na ulap na unti-unting bumabalot sa buong kabayanan. Sa gitna ng baryo, nakatayo si Lola Sabel, hawak ang isang palaspas na may mga dahong tuyo at mga halamang naglalagas. Sa tabi niya, ang ilang matatandang babae at batang ina ay umiiyak. Marami sa mga tao'y may sakit, lagnat, panginginig, pagdurugo ng ilong at matinding ubo na tila hindi karaniwang sakit ng katawan kundi sumpa. Elias, sigaw ni Lola Sabel. Mabutit nakabalik ka, dumarami na ang nahahawa. Ang mayamang si Don Arman, nagtungo siya sa lumang balon sa gilid ng gubat. Doon siya nagsagawa ng mas malakas na ritual. Inalay niya ang isang hayop at marahil isa ng tao. Kinilabutan si Elias. Biglang kumislap ang rebulto sa kanyang baywang at nagsimulang uminit ang hangin sa paligid niya. Sa kanyang isip, nagsimulang marinig ang bulong ng alagad ng espiritu. Ang ikatlong alagad, ang katawan. Kung hindi mo siya mahanap kaagad, hindi mo maliligtas ang mga nilalason ng kasamaan. Ngunit ito'y higit pa sa paghanap. Kailangan mo siyang gisingin. Siya ay natutulog sa ilalim ng patay na ilog. Patay na ilog? Tanong ni Elias sa sarili. Ngunit alam niya kung saan iyon. Ang tuyong sapa sa kanlurang bahagi ng gubat, dating lugar ng pamamahinga ng mga matanda at pinaniniwala ang tahanan ng mga diwata at duwende noong unang panahon. Nagpasya siyang tumungo roon. Ngunit bago siya umalis, lumapit si Mayang, ang kanyang dating kaibigang kababata. Elias, anya, ako na lang ang mag-aalaga sa mga may sakit dito. Dalhin mo ito. Iniabot nito ang isang sisidlan ng langis na may dahon ng sambong, lagundi at durog na luya. Isang sinaunang lunas na sinabing ginagamit ng mga babaylan
noon pa mang panahon ng Kastila. Naglakad si Elias patungong patay na ilog. Doon, walang tubig. Ang mga bato ay tuyo at punit-punit ang anyo ng sapa. Ngunit sa gitna ng kawalan, may isang lumang punong balete na tila may binabantayan. Lumuhod si Elias sa harap ng puno at ipinatong ang rebulto sa ugat nito. Kung naririto ka, alagad ng katawan, gisingin mo ang sarili mo. Kailangan ka na ng mundo. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa ilalim ng tuyong ilog, may umalun-along aninong tila tao ngunit may balat na tila gawa sa lupa at bakal. Ang nilalang ay may anyong mandirigma, matipuno, ikasuot ang yari sa balat ng hayop at bakal at may dalang mabigat na baston. Ako, ang alagad ng katawan, bulong nito. Ako ang huling liwanag ng pisikal na lakas, ng paghilom ng sugat, ng paninindigang hindi bumabagsak. Lumuhod si Elias sa harap nito. Kailangan ka namin. Ang buong baryo ay pinupulbos ng sakit. Hindi ko kayang akuin lahat. Ngunit kung magsasama-sama kayo, maaari naming iligtas ang bayan. Pumikit ang mandirigma at biglang lumapit sa kanya. Sa isang iglap, pumasok ito sa rebulto ni Elias at ang rebulto ay muling nagbago. Ngayon, may 3 anyo ito. Isang puso na may liwanag, isang espiritong may aklat, at isang mandirigmang may baston. Lumakas ang pakiramdam ni Elias. Ang kanyang katawan ay tila na puno ng bagong lakas. Ang kanyang mga palad ay naglalabas ng init at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga lason sa loob ng katawan ng tao. Ito ang regalong ibinigay ng ikatlong alagad. Ang kakayahang gamutin hindi lang ang sugat, kundi pati ang mismong ugat ng karamdaman. Nang bumalik siya sa baryo, sinalubong siya ng matinding hamon. Ang mga may sakit ay hindi na makagalaw at ang langit ay nagbabadya ng matinding bagyo. Ngunit sa bawat taong kanyang nilalapitan, idinampi niya ang kanyang palad habang pinapanalangin ang pangalan ng 3 alagad. At isa-isa, ang mga may sakit ay gumagaling. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, hindi ito nagustuhan ni Don Armand. Sa kanyang dambuhalang tahanan, binuksan niya ang pinakatatagong silid. Sa gitna nito, isang palanggana na puno ng itim na dugo. At sa ibabaw ay nakasabit ang pulang anting-anting ng kadiliman. Nabuo na ang kanyang kapangyarihan, anya. Hindi lang mga alagad ang nabubuhay muli, pati ang pinakaunang engkantong pinatalsik mula sa mundong ito. Mula sa anino ng kanyang silid, unti-unting bumangon ang matandang engkanto ng kadiliman, si Talagbusao, na kilala sa mga alamat bilang tagapagdala ng digmaan at karamdaman sa sinaunang kabihasnan. Panahon na, sabi ni Don Armand. Magsimula na ang huling sali ng dilim. Habang nagkakaroon na ng pag-asa ang baryo dahil sa paggaling ng mga may sakit, isang madilim na balita ang bumalot sa paligid. Isang kakaibang enerhiya ang naramdaman sa mga bundok at kagubatan, at ang mga hayop ay nagsimulang mag-alisan. Maging ang mga ibon ay hindi na lumilipad sa himpapawid. Parang ang buong kalikasan ay tumigil sa paghinga. Sa gitna ng katahimikan, isang kalampag ng kulog ang biglang yumanig sa buong baryo. Tumindig ang lupa. Ang langit ay naging itim na parang gabi kahit umaga. At sa pinakamatayog na burol sa silangan, isang nilalang ang bumangon. Matangkad, ubod ng itim ang balat, may mata na tila naglalagablab, at may alon ng usok na sumusunod sa kanyang hakbang. Siya na nga, si Talagbusao, ang matandang engkanto ng kadiliman. Ayon sa alamat, siya ay isang dating Diyos ng digmaan at sakit na ipinatapon sa kailaliman ng mundo dahil sa kanyang pag-abuso sa kapangyarihan. Ngunit ngayon, muling nabuhay sa pamamagitan ng alay ni Don Armand, isang batang sakristan na ipinangakong kaluluwa ng walang pananampalataya. Sa silid ni Don Armand, masayang-masaya ang mambabarang. Ngayon, Elias, wika niya, tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng dasal at liwanag mo. Ang kadiliman ay bumangon na.
Si Elias ay kasalukuyang nagpapagaling pa ng ilang kababaryo nang biglang umiyak ng malakas si Lola Sabel. Tumirik ang kanyang mga mata at tila sinapian. "Elias," sabi ng kanyang tinig, ngunit mas malalim at hindi kanya. "Gisingin mo na ang ikaapat, hindi sapat ang tatlo. Dumidilim na ang langit. Sa kanlurang libingan, nandoon ang huling alagad." Napalingon si Elias. Ang rebulto sa kanyang baywang ay biglang uminit. Sa unang pagkakataon, ito ay nagpakita ng isang anyo ng isang babae. Nakaupo sa lupa, may dalang timbangan, at may kamay na lumalapat sa puso ng isang bata. Ang alagad ng kaluluwa, bulong ni Elias. Agad siyang nagpaalam kina Mayang at sa mga kabarangay. Kailangan niyang magtungo sa kanlurang libingan, isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ng tao. Ayon sa matatanda, ito ang dating pok na libingan ng mga sinaunang babaylan, tagapagpagaling at tagapag-ingat ng kaluluwa. Naglakad si Elias sa gitna ng tuyot na damuhan at punong walang dahon. Malapit sa pinakaantig na nicho ay may balon na tinabunan ng bato. Dito siya lumuhod, inilabas ang rebulto at nagdasal. "Kung naririnig mo ako, huling alagad ng liwanag, ipakita mo sa akin ang daan. Hindi sapat ang aking lakas, kailangan ka namin." Nagsimulang umihip ang hangin. Mula sa balon ay lumabas ang malamlam na liwanag at isang tinig ang nagmula sa ilalim. "Ikaw na may dalang tatlong alaala ng liwanag, handa ka na bang tanggapin ang bigat ng kaluluwa?" "Handa ako," sagot ni Elias, bagamat nanginginig ang boses. Lumabas mula sa liwanag ang isang aninong babae, nakasuot ng puting kasuotan at may mga gintong linya sa muka. Siya ay ang alagad ng kaluluwa, ang tagapagdala ng awa, pangunawa at koneksyon ng katawan, puso at espiritu. Ang kaluluwa ay pinakamaselan sa lahat. Hindi ito nalulunasan ng gamot, dasal o lakas. Ito ay nalilinis lamang ng malasakit at pagpapatawad, wika ng alagad. Sa kanyang paglapit, pumasok siya sa rebulto ni Elias. Ngayon, kumpleto na ito, 4 na alagad, puso, espiritu, katawan at kaluluwa. Biglang bumukas ang langit at isang apoy ang bumagsak sa gitna ng baryo. Sa sentro ng baryo, lumitaw si Talagbusaw. Kasunod ang libu-libong aninong nilalang na gawa sa usok at galit. Sinimulan niyang sakupin ang tahanan ng mga tao, nilalason ang kanilang iniinom, pinapatay ang mga halaman at ginagawang alipin ang mga bata. Sumugod si Elias kasama ang 4 na kapangyarihan sa loob niya. Sa bawat hakbang niya, nagliliwanag ang kanyang katawan. Sa bawat sigaw niya ng panalangin, may aninong nawawala. Ngunit nang sumalubong siya kay Talagbusaw, tila hindi naaapektuhan ang engkanto. "Hindi mo ako kayang talunin, binata. Ako ay sinauna. Ako ay kagutuman ng puso, galit ng kaluluwa at sakit ng katawan na hindi kayang lunasan ng dasal." Ngunit ngumiti si Elias. "Totoo, hindi ko kaya, pero kami, kayang-kaya ka namin." Sabay-sabay na sumilay sa likod ni Elias ang 4 na liwanag. Mula sa puso, espiritu, katawan at kaluluwa, lumabas ang 4 na anyo ng mga alagad. Ang kanilang mga tinig ay nagsanib sa isang awit ng paghilom. Mismong ang hangin ay tila umaawit sa saliw nila. Ang lupa'y gumalaw, ang langit ay luminaw, at ang apoy ni Talagbusaw ay nagsimulang matunaw. Napasigaw ang matandang engkanto. Hindi pa tapos ang lahat. "Don Arman, ituloy mo ang huling alay." Samantalang nagaganap ang labanan, si Don Arman ay nasa isang yunggib, hawak ang isang batang lalaki, may nakataling pulang tela sa bibig. Sa huling patak ng dugo, ipanganak ang tunay na dilim. Sigaw niya. Ngunit bago niya maituloy ang ritual, biglang lumiwanag ang buong yungib. Sa harap niya ay si Elias, humihingal, ngunit matatag. "Hindi mo na madadaya ang liwanag, Don Arman.
Sa malamig na yungib ng bundok Talabong, magkatapat na ngayon sina Elias at Don Arman, habang ang batang lalaking itataya sana bilang huling alay ay nanginginig sa isang tabi, may luha sa mga mata. Lumalakas ang pag-ikot ng alon ng dilim sa paligid ni Don Arman. Ang kanyang mga mata ay wala ng puti, puro itim. Ang kanyang katawan ay parang sinapian ng apoy na hindi masunog, at sa bawat salita niya, ang mga bato sa yungib ay bumibitak. Niloko mo ang tadhana, Elias. Singhal ni Don Arman. Ginising mo ang 4 na alagad, pero nakalimutan mo, may ika-5 nilalang, ang dilim sa puso ng tao. Lumipad ang isang anino mula sa dibdib ni Don Arman, isang anyo ng kanyang kasakiman, inggit at pagkauhaw sa kapangyarihan. Ito ang tunay na mukha ng kanyang kadiliman. Pinakawalan na niya ang lahat ng kabutihan sa kanyang sarili upang maging sisidlan ng buong puwersa ng kasamaan. Tumindig si Elias, suot ang liwanag ng 4 na alagad. Sa kanyang kaliwang kamay, may hawak siyang anyo ng puso, sumisimbolo sa malasakit. Sa kanang kamay, isang baston ng katawan, sumisimbolo sa lakas. Sa likod niya ay ang anyo ng isang espiritu na may aklat, at sa paanan niya nakayapak siya sa lupa, konektado sa kaluluwa ng mga ninuno. Don Arman, sa ngalan ng liwanag, awa at pagkakaisa, tinatapos na kita, sigaw ni Elias. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Nayanig ang buong bundok. Ang langit ay nabiyak ng liwanag at dilim. Ang mga bato ay lumilipad. Ang hangin ay umiikot at tila buong kalikasan ay nakikilahok sa laban. Ngunit habang lumalaban si Elias, naramdaman niyang humihina ang kanyang katawan. Hindi sapat ang kapangyarihan ng 4 na alagad. Hindi ito laban ng isang tao lamang. Hanggang sa dumating si Mayang kasama ang mga taga-baryo. Hawak nila ang mga panalangin, dasal at mga halamang gamot na pinagsama-sama ni Lola Sabel. Pati ang mga batang gumaling na sa sakit ay nag-alay ng awitin, sabay-sabay na umaawit ng liwanag ng puso, gabay ng katawan, espiritu't kaluluwa, huwag kaming pabayaan. At sa pagdinig ng dasal ng bayan, mula sa puso ni Elias ay sumambulat ang ika-5 liwanag, ang banal na liwanag ng pagkakaisa. Hindi ito bahagi ng 4 na alagad, kundi bunga ng pagkakaisa ng puso ng mga tao. Isang kapangyarihang mas matanda pa sa dilim na nakalimutan na ng mundo, ang tunay na paniniwala sa kabutihan. Sa isang iglap, nasapol si Don Arman ng purong liwanag. Ang anino sa kanyang puso ay sumigaw at unti-unting natunaw. Ang katawan niya ay bumagsak, payat at pagod. Ang apoy sa kanyang paligid ay namatay. Si Talagbusaw, sa kabilang banda, ay sinubukang lumaban pa, ngunit nang nakita niya ang liwanag mula sa puso ni Elias at ng mga tao, nagsimula siyang mabulok. Ang kanyang katawan ay naging alikabok. Isang huling sigaw ang kanyang binitiwan. Hindi ito ang katapusan. Babalik ako sa puso ng taong sakim. At nawala siyang parang usok. Makaraan ang labanan, muling lumiwanag ang langit. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at ang hangin ay naging malamig, ngunit mapayapa. Ang mga halaman ay nagsimulang muling tumubo. Ang mga sakit ay nawala. Ang tubig sa sapa ay bumalik at ang balon ay muling nagkaroon ng linaw. Ang rebulto na hawak ni Elias ay unti-unting naging bato. Isang huling tinig ang kanyang narinig mula sa 4 na alagad. Ang iyong misyon ay natapos na. Itaguyod mo ang kabutihan. Kami ay magbabantay, ngunit ikaw na ang magiging gabay ng henerasyon ngayon. Itinayo ni Elias ang isang munting dambana sa gitna ng baryo kung saan ipinatong niya ang rebulto. Hindi na ito gumagalaw, ngunit nagsisilbing paalala ng kapangyarihang taglay ng pananampalataya, kabutihan at pagkakaisa. Si Don Arman ay hindi na naging mambabarang.
Siya ay nawalan ng alaala at muling nagbagong buhay, tinanggap ng mga taga-baryo sa kabila ng kanyang nakaraan. Si Mayang at Elias ay nagsimulang magtayo ng pasilungan para sa mga may sakit at nangangailangan. Tinawag itong Gabay ng Liwanag. Doon, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay. At tuwing dapit hapon, habang sumasayaw ang hangin sa mga dahon, naririnig ng lahat ang tila mahinang bulong ng 4 na alagad. Hanggat may pusong nananalig, hindi kailanman magwawagi ang dilim. Wakas.